Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, ating pong pag-uusapan itong pagsagot ni Atisa Manalo dito sa isang basher na kung saan ay nag-comment dito sa social media. So, nag-reply actually itong si Atisa na kung saan ay na-screenshot ng ating mga netizen. So, yung post dito ng nakita natin is sabi dito, pati ba naman dyan talo ka? So, nag-reply itong si Atisa dito kay Romel Dilen. Ang sabi niya, Miss Universe 2025, third runner-up. So, ibig sabihin ay hindi naman totally talo itong si Atisa. Meron pa rin naman siyang recognition sa isang prestihiyosong Miss Universe. Pero, yun nga, yung sinabi natin na kung hindi lang siguro niluto ang resulta ng MU 2025, marahil ay si Atisa Manalo ang kinurunahan dahil kitang-kita naman doon kung sino talaga yung may winning glow, sino yung nag-shine sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So dito naman sa bash na kung saan ay nag-comment itong si Atisa, nag-reply siya. Siguro ay hindi na rin siya nakatiis mga kapolitika dito sa mga negativities na kung saan ay hindi lang mga Vietnamese yung mga nangbabash kay Atisa na hanggang ngayon ay hindi pa nakamove on at yung nasaktan doon sa kanyang interview with Vice Ganda. Dahil kahit kababayan ni Atisa ay meron ring mga bashers. Okay, at I believe na itong mga bashers na ito ay ito yung mga natalo doon sa MUPH, yung mga supporters na mga natalo sa MUPH 2025. So, sana yung panawagan natin sa ating kabayan, yung aking magreaksyon ay sana wag na lang po tayong mag-throw ng negative na mga comments or mga bashing dito kay Atisa Manalo kasi fed up na po siya doon sa mga pangbabash sa kanya ng mga taga-ibang bansa, most especially ng mga Vietnamese. Nakakaawa naman mga kapolitika itong si Atisa dahil hanggang ngayon kahit yung mga kabayan niyang mga Pinoy ay binabash siya. At so yung panawagan natin sa ating mga kabayan na sana ay tigilan na po natin yung pagko-comment ng mga hateful na mga reaction dito sa social media towards Atisa Manalo. And hindi naman totally natalo itong si Atisa kasi nai-represent pa rin naman niya yung ating bansa doon sa international stage, na iwagayway niya yung bandila ng Pilipinas. So again, wag na po tayong mag-comment ng mga negatibo dito kay Atisa. Kung hindi po maganda yung ating sasabihin sa kanya, is much better na wag na lang po tayong mag-comment. Okay? So yun mga kapolitika ang ating maging reaksyon at ang ating masabi kasi dito nakita natin nag-reply itong si Atisa. It means, in other words, ay nasaktan rin siya dito sa comment ng netizen. Mas masakit pa nga ito sa physical na aspeto. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong magreaksyon dito sa comment na kung saan ay nag-reply itong si Atisa Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.
So where do you think you get your confidence from once you walk out on stage? I think paniniwala mo lang sa sarili mo. Like, knowing na, okay, sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, I'm sure hindi ito yung pinakamahirap. May mas mahirap akong pinagdaanan. So, ito ang gagawin ko dito compared sa lahat ng pinagdaanan ko, wala to. Nung nag-top 10, syempre nagsisigawan ng mga Pilipino, top 10! Top 5, nagsisigawan na, ito na yun! And then, the announcement. What was that feeling like, anticipating yung announcement ng third, ng second, ng Miss Universe? Ako, I was at peace already. Kasi alam ko na ginawa ko na everything I could do. And at that point, hindi na sa akin decision yun eh. Hindi ko na control yun. So, ang sa akin, basta ginawa ko lahat ng kaya ko dun sa mga kaya kong kontrolin, okay na ako dun. I was at peace with whatever was gonna happen. Pero of course, ang hope ko, sabi ko, I think I did pretty good. Sabi ko, parang kaya ko mag-Miss Universe kasi okay yung performance ko based on my self-assessment. So sabi ko, okay. Pero nung tinawag na si fourth runner-up na Kotebo, kasi sa isip ko siya yung Miss Universe. siya yung magiging ano ko eh. Sabi ko, pwedeng siya or ako. Ganun pa. Siya. Kayo yung May ganun ako yung self-assessment ako. Tinawag siya. Sabi ko, okay. Nung una medyo na ano ako, parang, baka wala akong kalaban. Pero naisip ko, bakit ganon? Parang medyo hindi siya according to dun sa naisip ko. So, For you, ang Miss Universe mo was, if Hindi. not you, siya dapat. that's what's in my head. If I'm not gonna win, you're the judge. If I was the judge, me or, syempre, ako yung bida. Ano ko So, to eh. Isip ako ko to. Miss Universe, pero kung hindi ako magiging Miss Universe, pwedeng siya. Ganun yung naisip Kasi ko. based yan on assessing dun sa performance ng lahat, diba? What I could see. But what I could see was very limited also. Yes. So, nung tinawag siya na fourth, and then here comes the third runner-up. Wala, hindi na ako nakapag-isip ng matagal kasi mabilis tinawag na ako eh. When your name was mentioned as third runner-up, ano na yung internal, like, emotion and what was happening? I was, initial reaction ko, I was sad. Kasi I was hoping to win. But after nun, I was like, okay, life moves on. Ganun lang naman eh. And then the second was mentioned. And then Miss Universe was mentioned. But that was a mixed reaction. Even dun sa arena. Alam mo, surprisingly, sabi nila maingay daw. It wasn't an arena eh. It was like a convention center. So, elevated yung stage. Siguro 6 feet up kami. Tapos, the audience were sa baba. So, kahit sabi ng mga audience, yung mga friends ko, family ko, sobrang ingay daw. But sa taas, wala ka naririnig masyado. Hindi nyo naririnig yung reaction ng mga tao No. nung in-announce na siya yung Miss Universe. Even all throughout, kapag naglalakad ka, hindi mo maririnig masyado. Ang maririnig mo yung speaker, yung music, pero hindi yung reaction ng audience. Which I think helped a little bit also in performing. So when she was announced Miss Universe, hindi nyo alam yung mixed reaction ng crowd on stage? Well, you couldn't hear it. But of course, you could observe. May point ba na nag-sink in yung buong 18 years na journey mo led to this? Na napaiyak ka, like, okay, so this is the whole 18 years that I've prepared for in my life. Ako hindi ako nagpaiyak. I keep that thought in mind all throughout the competition. Na nung prelims na, nung national costume, na iniisip ko, okay, last ko na to. So I was happy kasi I wanted to give... In your head, yun na? This is my final walk. Yes. So I was making sure that I was enjoying it, that I was giving it my all. Kasi closing chapter siya nung pageant journey ko. Di ba pag closing chapter and it's the final stretch, maraming realization. So, kailan yun sa'yo nag-sink in? Oh, wow. So, this is it. This was the journey pala. Hindi siya yung one time fully nag-sink in. Parang I get reminded of it every once in a while. Na, okay, last ko na to. So, ang nangyayari, every time na may ganon, I just give it
like my all. I just give it my best. So parang ang ginagawa ko, yung magiging performance ko is yun yung alay ko dun sa 18 years na yun. Pinagtrabahuhan mo. Walang tears in general dun sa journey. Dahil, Ewan ko. Pero iyakin ako so hindi ko rin alam. o baka sobra mo ng strong. Happy ako dun sa lahat ng nangyari na yun. Actually, totoo yan. When you have given your best and you're 100% at something, you will look back at it and wala kang regrets. Wala kang iiyakan pag alam mo, binigay ko na yung buong buhay ko dito, dugot, pawis, lahat nilaan ko dito. So, Literal na dugot pa. yeah, whatever happens, you know that you gave it your all. You gave it your best. In the hearts of Filipinos, you are our Miss Universe because of how you presented yourself, how you represented the country. So, yun ang sineselebrate ng Philippines. Hindi man nakuha ng Pilipinas yung title, but in our hearts, you are our Miss Universe 2025. Does it hurt when people say na sayang? Ako more than nakakalungkot, nakakatuwa siya na kahit hindi ako yung nanalo, sa mata ng maraming tao, panalo ako para sa kanila. Pinapakamusta nila yung love life mo. Kaya na sila. Ayan na. Ayan na sila sa mga love life nila. Ba't po may ganon? Atisa yung love life. Yun na yung gusto nilang next chapter. Ano daw ba ang love Ano life? naman, very loving yung love life ko. Kamusta ang heart condition ni Atisa? Very good. Inspired, in love? Yes, happy? all of the above. All of the above! Okay, so tatapusin natin yan with picking a card. Parang pang Miss Universe. Ano, isa lang? Yeah, just one card. Ano to question? Yeah, yung Tony Talks card namin. Ay, ang galing. Ay, ikaw Yes. sorry. So, ako magtatanong. Akala ko ikaw Okay, tatanong. okay. Hindi naman pang Miss Universe ang tanong. Okay. Life questions lang. Ay, ang ganda nito, bagay sa'yo. The question is, what part of your story are you learning to love? Itong question na to, alam mo, I had to figure this out bago ulit ako sumali ng Miss Universe this year. Kasi meron akong parts ng sarili ko na parang nahihiya ako dati. Na hindi ako willingly open up. Like, hindi ko sinasabi sa tao that I come from a poor background kasi nahihiya ako. Without knowing na that's the thing that makes a lot of who I am today. Yung part na lumaban ako from that point of being poor to making sure that I put my brother, my sister, and myself in school and making sure na I give my family a better life. Yun yung part na embarrassed ako before, pero yun yung part na pinag-aaralan kong mahalin because it's part of me also. So, in summary, what part of your story are you learning to love? That I came from a poor family and I rose above it. Oh, inspiring. Ang ganda naman nung pinaganda mo naman ng sayo. And that is why you are our Miss Universe. Thank you so much, Thank you, Miss Atisa. Tony. Thank you for sharing your story and we're excited sa next chapter ng life mo. In celebration of our 5th year anniversary, 5 lucky Tony Talks viewers will each take home an iPhone 17! Make sure nakafollow kayo sa aming social media pages for updates on how to join.